Ito naman ay kabaligtaran pagdating sa kaperahan mga kapiksi, kasi sa kaperahan nyo, sobrang nananagana kayo, no? This is a very positive energy, nananagana yung kaperahan nyo, especially kung meron kayong negosyo, business of your own mga kapiksi. And even sa trabaho, no, kung hindi kayo nagnenegosyo pero nagtatrabaho kayo, very stable din guys yung inyong source of income. And bukod doon, maaari pang may good news, no, especially sa mga empleyado guys, nakikita natin na maaaring may room for promotion. Pwedeng kausapin ka ng boss mo na parang candidate ka for promotion, or baka gusto mo ng ibang task. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong September to October para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong September ay sa September 7 mga kapiksi. Tapos yung next na full moon naman natin ay sa October 6 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay corn moon mga kapiksi. And also lunar eclipse din, no? Lunar eclipse din ang ating full moon mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung moon message para sa inyo. Bring love into the situation. Kailangan there's always a positive side to everything mga kapiksi, no? And may kita natin yung positivity if we focus on love, if we focus on light, if we focus on gratitude mga kapiksi. So kumbaga kahit anong sitwasyon pa yung pinagdadaanan nyo, look into it through the eyes of love, no? Be compassionate as much as you can. Maging maunawain, maging understanding, maging forgiving, maging open-minded, maging malawak ang isipan mga kapiksi. And bring peace into your life guys, okay? Attune to the moon, explore the idea that it's not what you know but whom you know mga kapiksi. So yeah, kumbaga bago tayo mag-judge ng isang tao or ng isang sitwasyon mga kapiksi, tingnan muna natin yung iba-ibang perspective guys, no? Kasi syempre iba-iba tayo ng sitwasyon, iba yung perspective natin. Subukan natin tingnan yung sitwasyon sa perspective ng ibang tao, and baka mas maunawaan natin yung sitwasyon kapag kaganon. Additional meanings for this card, you need to be more detached from this situation. Kung meron kayong sitwasyon ngayon, no, na kinabibilangan mga kapiksi, especially the negative ones or the toxic ones guys, medyo mag-detach na kayo. Pag sinabing detach, lumayo na, medyo magbabay na, wag na masyadong invested, no, especially pagdating sa emotions guys, lalo na kung negative naman yung situation and hindi naman makakatulong sa buhay nyo. Thinking outside the box will bring the solution. Ito yung sinasabi kong thinking outside the box, yung tingnan nyo yung sitwasyon sa perspective ng ibang tao, no? Pag sinabing perspective, sa paningin ng ibang tao, syempre tayo minsan iba yung paningin natin yung sa sitwasyon, iba yung opinion natin. Yung ibang tao, iba rin yung opinion nila, 'di ba? So mas maganda na inaalam natin yung mga opinion or perspective ng ibang tao mga kapiksi. And additional is improve your karma by doing charitable works. So hindi ko alam kung bakit biglang nasingit yung karma mga kapiksi, pero that's the message for you guys. Kailangan natin mag-invest, no, sa mga good intentions, mag-deposit sa ating karma bank na tinatawag. Yun yung gusto kong ganun ko siya
parang gustong ipaliwanag sa inyo na yung karma natin guys, parang bangko. Kapag gumagawa tayo ng magandang intentions, para tayong nagdedeposito sa bangko ng karma. Kapag naman gumagawa tayo ng masama or bad intentions, wini-withdraw natin yung mga sinisave natin na good karma. Syempre, kapag mas marami ka na withdraw kaysa dun sa savings mo, meron kang tinatawag na karmic debt, no? Utang. Karmic debt. And yung mga karmic debts na yon, pagbabayaran mo yon sa pamamagitan ng mga kamalasan sa buhay. Okay? So, kapag minamalas kayo, naghihirap yung buhay nyo, baka may mga karmic debts kayo, kaya kailangan nyong magdeposito ng mga magagandang karma. So, doon papasok yung charitable works, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below. Kala nyo guys, ganyan-ganyan lang ang karma, hindi yan basta ganyan-ganyan. It plays a big role in our life, mga kapiksi, kaya dapat talaga na palagiin natin na mabuti ang ating pamumuhay. Syempre, hindi naman maiwasan na magkamali tayo. We have mistakes, pero we should, alam nyo yun, bawi, no? Bumawi tayo dun sa mga kasalanan, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys. Hanapin natin yung energy ng Cancer at yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin, guys, regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Cancer, guys, kayo ay represent ng King of Cups. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo, guys. And sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na may kita kayo, guys, sa description box nitong video. Check nyo lang yung mga items doon, mga kapiksi. Lalagay din natin sa comment section. Ito yung aventurine, guys. Ito yung citrine naman. So, check out nyo na, mga kapiksi. So, this is both negative and positive, guys. No, unahin muna natin yung negative, mga kapiksi. So, for some of you guys, this is more on like relationship na pag relationship kasi, ang sakit sa dibdib, guys. And ramdam na ramdam natin yung stress, no, yung toxicities dito sa relationship na to, mga kapiksi. So, ito yung relationship na punong-puno ng conflict, punong-puno ng disappointments, punong-puno ng away, mga kapiksi. So, in short, for some of you, no, although hindi naman lahat, this is a very toxic relationship, mga kapiksi. So, especially kung pwedeng LDR kayo ng person mo o kaya naman magkaibang lahi, no, baka AFAM, ganyan. Although kahit hindi AFAM or kahit hindi LDR, mga kapiksi, pwede rin kayo makaresonate dito. Pero this is a relationship na medyo matagal na yung mga pag-aaway, maraming issues na hindi nare-resolve, nagkakalamigan, mga kapiksi. Kung hindi pa kayo hiwalay nitong person mo, parang doon na papunta, mga kapiksi, no? So, parang 10% na lang yung natitira na pinaglalaban nyo pa, especially Cancer, kasi mga Cancer, medyo emotional and mahaba yung pasensya when it comes to love. Parang tinotolerate nyo pa, mga kapiksi, pero pag naputol yung PC nyo, guys, I'm sensing na dadating yung time na kayo na mismo yung tatalikod dito sa relationship na to, kasi napapagod na kayo, mga kapiksi. You're trying to save the relationship but there's a lot of conflict and yung person mo parang hindi siya nakiki-cooperate sa'yo. Parang hindi, ikaw lang, this is more of like one-sided na relationship. Parang ikaw na lang yung gustong mag-save, mga kapiksi, pero yung person mo, wala na. Parang ghosted ka na, malamig na yung treatment niya sa'yo, wala na siyang pake, whatever happens sa relationship niyo, mga kapiksi.
So, this is very heartbreaking for some of you guys. So, yeah, kung okay lang sa inyo, accept nyo. Kung hindi, bahala kayo. Pero, meron tayong mga relationship subliminals, guys, no? Pwede nyo pakinggan para makatulong kung gusto nyo i-save yung relationship nyo. Meron din tayong mga courses, no? Yung paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, o kaya naman paano pabalikin si ex, revise breakup. So, yun, medyo negative yan sa relationship, mga kapiksi. Ito naman ay kabaligtaran pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. Kasi sa kaperahan nyo, sobrang nananagana kayo, no? This is a very positive energy, nananagana yung kaperahan nyo, especially kung meron kayong negosyo, business of your own, mga kapiksi. And even sa trabaho, no, kung hindi kayo nagnenegosyo pero nagtatrabaho kayo, very stable din, guys, yung inyong source of income. And bukod doon, maaari pang may good news, no, especially sa mga empleyado, guys. Nakikita natin na maaaring may room for promotion. Pwedeng kausapin ka ng boss mo na parang candidate ka for promotion, or baka gusto mo ng ibang task, no, ibang posisyon. Pero may kaakibat na parang salary increase din, mga kapigsi. So, comment down below if naka-resonate kayo. So, syempre guys, pagdating sa pera, i-main nyo na yan, kasaganaan, promotion, good news sa pera, good news sa negosyo, mga kapigsi. Alright? So, what else, mga kapigsi? Tingnan pa natin, guys. For some of you, kung nagkakaroon kayo ng mga legal battles, no, you might be able to win, mga kapiksi, kung meron kayong mga pinaglalaban, may mga kaso, may mga legal battles, especially kung matagal na yan ng mga legal battles, guys, para magkakaroon kayo ng peace of mind, mga kapiksi, and parang magiging favorable sa inyo yung sitwasyon. So, ibig sabihin, guys, makakamit nyo din yung tamang hustisya na para sa inyo. And ang nararamdaman ko dito is more on settlement, actually, no. So, para may kapag-settle yung kabilang party sa inyo, mga kapiksi, para matapos yung gusot, para matapos yung gulo, mga kapiksi. So, kung nakaresonate kayo, kung meron kayo mga settlement or legal battles, guys, everything is working in your favor, mga kapiksi. For some of you, meron ditong fire sign energy, guys, Aries, Leo, Sagittarius. Yung iba sa inyo nagpaplano, no, na mag-invest, mga kapiksi, para meron kayong nakikitang potential na mga investment, mga kapiksi. So, walang masama mag-invest, guys, no? Ina-encourage natin yan para lalong lumago ang ating kitaan. Pero make sure, guys, na pag-aralan mabuti lahat ng investment, para hindi kayo ma-scam, mga kapiksi. So, i-mind nyo na ito, guys, itong mga kasaganaan sa pera, mga promotion, itong mga legal battles, mga kapiksi, i-mind nyo na sa comment section. And comment down below if naka-resonate kayo, guys. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.